First po kasi, ang ginagawa po ni Dole is to conduct yung profiling po. So every provinces po nagkakatak po tayo ng profiling. So for the year 2025, may nag-profile po tayo 1,345 across all provinces po ng CAR. So yung breakdown po niya is from Abra is 190, Apayao is 227, Baguio 366, Ifugao na 191, Kalinga Field Office na 180, and from Mountain Province po na 191. So based po doon sa na-profile po natin, ito po yung mga reasons kung bakit hindi sila nakapag-attend ng schooling or nag-drop po sila doon sa school. So ang pinaka-top 3 po natin daan is yung to engage in paid or self-employment, to augment family income. Tapos susunod po, yung cannot afford to go to school and also not interested po sa school. So yun po yung top 3 reasons kung bakit hindi po mapasok or nag-drop out po yung mga bata. Based po doon sa profiling din po natin. So next po is kung ano namang nature or work of work or kung ano pong sector sila. Ang top 3 po natin dyan is sa construction, farming, and domestic work. So, kilala naman po si Cordillera Administrative Region as a agricultural sector. So, mostly talaga po na na-profile natin is doon po sa mga farming talaga. So, sila po yung bulk po na profiling natin for the year 2025. So, for the year 2026, ongoing pa rin po ang profiling po namin. Pero reported as of May 31 po, meron na po tayo na profile na 1,042. So, ang breakdown po niya, from Abra po na 129, Apayao po na 139, Baguio 379, Ifugao po na 182, Kalinga na 62, and from Mountain Province na 151 po. So next din po yung reasons po ulit natin, medyo nagbabari po ito pero kung nakita niyo po doon sa last na yung 2025 po natin, napalitan po yung second na reason. So yung first pa rin po na reason natin is yung to engage pa din in self-employment, to augment ng family income po. So poverty pa din po talaga yung pinaka-reason. To help in family-operated farm or businesses, and not interested pa rin po sa school. So ito po yung base po doon sa profiling po natin. So next po doon naman sa nature of work, same pa din po. So nandun pa din po sila sa construction industry, farming, and domestic po. So yan po yung as of 2026 po natin. So ongoing po ang profiling. So doon po nag-i-start yung program po ni Dole. So magkakanda po ng profiling. During the profiling, nag-needs assessment po tayo. Titingnan natin ano po ba yung pangangailangan ng family, ng bata, para po matulungan natin sila. So, ang pinaka-intervention po namin, ang pinaka-una nating intervention is yung ito pong awarding of livelihood po. So, nabibigyan yung doon po sa general budget po natin for livelihood, meron po percentage doon na binigay sa mga parents or guardians po ng mga child laborers. So, for the year 2025 po, ang mga beneficiaries po natin from Abra is meron po tayong 81 beneficiaries amounting to almost 2.5 million po na award last year. Kaya Apayao naman po is 53 amounting to 967,000. Kay Baguio Benguet po na 44 for Baguio, 68 kay Benguet na almost 3 or magpo 4 million na po in total. Next po is yung kay Ifugao na meron po tayong 68 amounting to 1.9 million. Kay Kalinga po na 79 amounting to 2.1 million. Mountain Province is 2 million, almost 2 million. Ang total po for the overall, last year po na nabigyan natin na livelihood is 462 parents and guardians po na na-profile po natin child laborers. So, amounting po ito ng 12 million. So, yun po yung overall total natin na nabigyan po ng livelihood last year. So, for this year po, meron din po kami, pero as of now, 3 provinces pa lang po ang nabibigyan. So, kay Abra po, meron tayong 15.
So, kasama po kasi sila dito sa group. So, pwede po kasi silang sumali as individual or pwede po silang sumali as a group po. So, dito, 15 po ang nakasama doon sa tatlong groups po natin. So, may tag-5 po doon na parents or guardians po na child laborers. So, next po kay Apayao, meron po tayong 6 na beneficiaries, amounting to 270,000 po. And kay Mountain Province po na 3, amounting to 87. So, counting pa rin po ito kasi hindi pa naman po tapos yung taon. So, continuous pa po ito hanggang makatulong po tayo. So, yun po yung isang interventions po natin. Ito yung pinakamadaling intervention. So, total po natin is 24 na po. So, very bago po for the last year na implementation po natin, meron po tayo ng Information and Service Caravan. So, ito po yung one-stop shop sa mga government agencies, hindi lang po government agencies, but also other NGOs. So, partner po natin si World Vision sa pagkanda po nitong Information and Service Caravan. So, let's start po siya last year. Every quarter po tayo nagkakandak nito para doon sa, kumbaga ito yung mga pampering activities and mga one-stop shop na doon napupunta yung mga parents or yung mga children natin kapag po parang hindi na sila pumunta masala kapag malayo po doon sa unasan po yung sentro natin. So, for the first quarter po, naganap po ang ating first quarter caravan dito po sa Baguio, dyan po sa Mayualhati. So, ang total na number of participants po natin dyan is 290 po. So, meron po tayong information and education campaign po dyan. So, as awareness raising din po natin, lagi po natin sinasama yung orientation on RA 9231, also yung guidelines po natin ng child labor prevention and elimination program. Next, nakakapag-award din po tayo dyan ng mga livelihood kits. Also, meron tayo yung Project Angel po wherein yung mga government agencies or yung mga non-government organizations, sila po yung mga angels na tinatawag natin. So, nagdodonate po sila ng mga school supplies or any educational hygiene kit na binibigay po natin doon sa mga profile po ng child laborers. So, yun. Also, next po is yung doon sa second quarter po natin, doon naman po sa Tabuk, Kalinga naman po yan. So same po, one-stop shop po siya, nandun lahat ng mga government agencies para yung mga parents, yung mga child laborers po natin, doon na po kukuha ng mga service, programs and services ng iba't ibang government agencies. So third na ano po natin, information caravan is sa Apayao naman po. So, kung napapansin niyo po, parang per province po, naglilibot tayo for the information caravan. Parang hindi lang po dito sa Baguio. So, lahat po yan, nagbibigay po yan ng intervention. So, same po, ganun pa din tayo. Yung mga orientations, livelihood kits, Project Angel Trees, also partnership with the World Vision, and also yung mga JCIs po natin yan po, yung mga non-government organizations. Lastly po, doon sa fourth quarter caravan naman po, naganap po yan sa Mountain Province. So, same pa din po. Ngayong year po, yung for the 2026 na information caravan, ito naman po yung mga hindi natin napuntahan last year. So, for the first quarter po, so since meron na tayong 2 quarters na natapos, for the first quarter po, doon po tayo sa Abra nag-celebrate naman ng information caravan. So, for the second quarter this year, dito naman po sa Ifugao. So, ang next po natin is sa Benguet and babalik po ulit tayo sa Kalinga for the fourth quarter. So, per quarter po tayo nagkakandak na ganito para at least nilalapit na po natin yung mga servisyo at programa po ng mga government agencies para hindi na po sila magbiyahe pa at magkakandak pa po. So, yun. Also, natapos na doon yung presentation, pero isa pa pong intervention natin is yung pag-strengthen po ng RCACL natin or yung Regional Council Against Child Labor, wherein dito po lahat kinokollect natin yung mga concerns ng mga government agencies para ma-address din po natin yung issues with regard po sa child labor cases. So dito po nagdi-discuss lahat ng councils, wherein member po dito as chair po ang Department of Labor and Employment, co-chair niyo po si DSWD, members po from other government agencies kasama po ang ating World Vision.
NCPID po. So, yun po yung mga interventions po natin with regard po sa child labor, sa DOLE pa lang. Yun po, isa po pa ng intervention din po ni DOLE is yung to monitor po. So, once po na na-profile sila, magkakanda po si DOLE ng monitoring. So, babalikan po natin yung bata kung talagang nandun pa rin po ba sila sa kung saan sila na-profile. So, once po na na-determine natin na wala na po sila doon, yan, nire-record na po naman natin na either withdrawn, yan po. So, continuous monitoring po siya. Ang definition po natin ng child labor based po doon sa RA 9231 pa din po natin. Doon po sa child, basta po less than 18 years old na hindi po, ito yung mga exemption natin, ano. So, ang general rule po natin is yung mga all worst forms of child laborers. Ito kasama yung slavery, yung sa mga pornographic, yan po. Yun yung mga worst forms of child labor natin. So, ang exemption po natin for the child labor is ito yung mga artista or yung mga kasama po sa public entertainment. So, basta po hindi na-preventize yung pag-aaral po nila, hindi nakakompromise yung pag-aaral nila, yung health, and yung education po. And also, kapag po yung negosyo po or yung mga businesses ng family, sila lang po yung owner mismo noong business na yon, and lahat ng family members is sila lang din po, hindi po siya considered as child labor. So, yun yung boundaries po natin with regard doon. No? Mas lalo na, ang pinaka-ano talagang crucial po dyan is dapat po hindi na-preventize or hindi na-compromise yung safety, health, education, and development po ng bata. So, doon po yung boundaries natin with regard po sa child labor. So, hindi po lahat ng activity or lahat ng trabaho is child labor agad. Baka yun po yung maging misunderstanding po. So, yung mga paghuhugas po, yan, yung mga pagtutupi ng damit, yan, hindi po yun considered as child labor. So, kasi kailangan po yun matutunan ng mga bata, mas lalo na pag lumaki po sila. So, yun po yung mga considerations po natin.